Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung dalawang sentro na target ng Los Angeles Lakers. Ang Los Angeles Lakers ay bumalik sa home court nila kanina laban sa Toronto Raptors sa isang rematch mula sa paligsahan noong nakaraang linggo nang tumagal ang Lakers para sa isang panalo. Sinisikap ng Lakers na manatiling walang talo sa bahay at umunlad sa 6-4 sa batang season at nagawa nila iyon ng eksakto sa 123-103 panalo. Umiskor sina Anthony Davis at Rui Hachimura ng unang 9 na puntos para sa Lakers habang ang iba pang starters ay nahirapan at ang Raptors ay tumalon sa 15-9 na kalamangan matapos ang 3-point play ni RJ Barrett. Matapos tumawag ng timeout si JJ Redick, si Austin Reeves ay naka 3-point at pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Davis ang pag-atake sa basket upang maibalik ang Lakers sa loob ng isa. Matapos ang mahinang paglapit ng Lakers sa quarter, nanguna ang Raptors sa 34-26 salamat sa buzzer beater ni Davion Mitchell. Tahimik ang unang quarter ni LeBron James, ngunit nagsimulang pumasok sa pangalawa gamit ang isang pares ng mga balde, kabilang ang isang 3-point play. Ang mga turnover at transition defense ay patuloy na naging issue para sa Lakers, gayunpaman, at napilitan si Redick na mag-burn ng isa pang timeout kung saan nakuha ng Raptors ang kanilang unang double-digit na pangunguna. Kinailangan ng Lakers ang malakas na lapit sa kalahati at nakuha nila ito ng ibinaon ni Cam Reddish at D'Angelo Russell ang back-to-back triples para magtungo sa locker room na may manipis na 55-53 deficit. Sa kasamaang palad, ang pagtakbong iyon ay hindi natuloy sa ikatlo dahil si Grady Dick ay gumawa ng isang pares ng 3 points at si Immanuel Quickley ay gumawa din ng isa upang maibalik ang kalamangan ng Toronto sa siyam. Si Reeves ay nagkaroon ng agarang tugon na may 5 mabilis na puntos at nagbigay iyon ng enerhiya sa kanyang koponan at sa arena. Pagkatapos ay tinapos ni James ang isang makinis na layup habang pinalo ni Davis ang shot clock buzzer na may 3 points at pagkatapos ay nagkaroon ng napakalaking block sa kabilang dulo. Si Davis ay natamaan sa mukha sa block at napilitang bumalik sa locker room. Sa kalaunan ay pinasiyahan sa natitirang bahagi ng gabi. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagpatuloy sa pagtakbo, gayunpaman habang si Dalton Knecht ay nagdrill ng isang sakanto ng isang 3-point upang bigyan ng Lakers ng pangunguna. Matapos talunin ni Reddish ang third quarter buzzer sa pamamagitan ng layup, pumasok si Lakers sa fourth na may 88-82 lead. Mabilis na naka-double digit ang lead na yon para simulan ang huling quarter nang matagpuan ni LeBron si Jackson Hayes para sa isang pares ng dunks. Ang trio nina James, Reeves at Hayes ay tila pumalit mula roon na nagsagawa ng opensa hanggang sa ganap na hindi magagamit si Davis upang ipagpatuloy ang pagpapalawak ng pangunguna at isara ang tagumpay. At isama na rin natin dito yung balitang may pag-uusap na nga daw nagaganap sa kampo ng Wizards at Milwaukee Bucks at pamunuan ng Lakers. Di umano nilalatagan nga daw ng Lakers itong Wizards ng proposal para kay Jonas Valanciunas ayon yan kay Zach Buckley ng Bleacher Report. At ganun din dito sa veteranong sentro ng Milwaukee Bucks na si Brook Lopez. Ayon yan sa ESPN, susubukan kunin ng Lakers itong dalawang sentro na ito, kapalit sila D'Angelo Russell at Christian Wood at itong si Max Christie.